Ayan po, magandang araw muli. Buti ng Diyos sa kabila ho ng nararanasan nating weather disturbance ay nandun pa rin po ang pangalaga sa ating Panginoon, especially po sa Metro Manila. Bagamat hindi natin alam kung ano po ang mga nangyari pa sa ibang lugar, pero ganun pa man ay nagpapasalamat tayo na bagamat nag-uulan, pero nandun pa rin po ang pag-iingat sa atin, ang ating Diyos sa buhay. Kaya naman mahalaga na huwag natin kakaligtaan po ang pagdalo po sa mga gawain. Kasi dito sa Hebrews 10:26 and 27, meron pong babala po sa mga anak niya, sa mga Kristiyanong nagpapatuloy po sa kasalanan. At dito, binabanggit pa ng Biblia na wala na pong sacrifice na mangyayari po para po sa ating kasalanan. Ginawa na po ito natin para sa Kristo. Dito pinakita rin na yung pong mga taong lahat po ay dadaan po sa tinatawag na test po ng Lord, yung pinaka-fire. Ang fire po dito, hindi po ito yung impyerno. Ito po yung fire na kung saan na mabanggit po ito sa 1 Corinthians chapter 3, na kung saan po ating po mga gawa ay susubukin, susunodin, kung ito po ay magiging ginto katulad ng mga ginto ay magkakaroon ng reward. Pero kung halimbawa tutupukin lamang ito na para mga kahoy, mga light fire, no? Yung mga light material na mangyayari po sa ginagawain natin, yung po mga tao na kung saan po ay hindi nagpapatuloy o pasulput-sulput lang o yung mga bagay na kanilang ginagawa, nakukompromiso po ang kanilang pananampalataya, meron pong babala ang Diyos po para sa doong mga bagay. Kaya nga makita po natin sa chapter 11, lahat po sila ay hindi ho nag-quit. Bawal na bawal po sa mga Kristiyano ang mag-quit kasi nga pag nag-quit ka, kapatid, ay magkakaproblema ka. Bagamat inakala natin dito, ang pag-quit po natin, para bang sa institusyon lamang, sa simbahan lamang. Pero tandaan po natin, ang sabi po ng Biblia, kung ano po ang tinali dito sa lupa, tatali rin sa taas. Kung ano po ang pagbawal dito, pagbabawal din po. Ibig sabihin, meron pong kapangyarihan po, no, na ang church. Kaya kung tayo po ay nag-actively po na magpatuloy, mga kapatid, hindi po ay magiging problem po para sa atin. Tingnan po natin ito kasi yung nagpatuloy na nilingkod, meron siyang reward. Yung mga patuloy po naman na nagagawa ng kasalanan, bagamat tinanggap nila ang katotohanan, pero ganun pa rin ang kailangan ginagawa. Darating po ang araw na maaaring maligtas po sila, kaya lang wala pong reward. At magiging simple ka lamang uli, no? So dito, ang problema, simple na nga ang buhay natin dito, may hirap na nga. Gagawin pa natin yung mga bagay na harapin ang mga kahinaang ito na walang kasama, walang katulong, kundi tayo lang. At mag-quit pa po tayo. Ay hindi ho maganda ito para po sa atin kasi meron pong babala ang Diyos na mangyayari po para po sa atin. At wag ho nating isipin na tayo po ay nagkukuwit dahil po doon sa mga bagay na nakikita natin. Wala namang problema po dahil kung talaga yun ang kagustuhan po ng tao, talagang mangyayari na yun ang gagawin niya. Kaya lang, pakaisipin po natin, wala akong taong walang pagsubok, wala akong taong walang testing sa buhay. At wala akong taong hindi nagkakaroon po ng mga katanungan, mga reklamo sa buhay. Bahagi po yan ang ating buhay sapagkat ang buhay po natin sa ngayon ay nasa panahon ng tinatawag na huling araw at mga bagay na konsekwensya po ng mga kasalanan nagawa po ng tao. Kaya naman po, patuloy naman po tayo lumapit sa Panginoon at ang Diyos po ang magbibigay ng katuparan at hangarin natin na magkaroon tayo ng kasaganahan sa buhay. Ito din mabibigay naman po kapag tayo po ay na kay Kristo. Mga kapatid, pag nating pahintulutan na ang mga pandaraya po ng sa ating pananampalataya ay ating pong harapin at ating pong palakihin. Mas palakihin po natin ang ating pananampalataya. Sabi nga po, gamustasa man yan, pag yan po ay patuloy mong pinagpapatuloy, inaalagahan, dinidiligan, yung butong yan nalalago at maaari pa maging malaking puno. Kaya naman, patuloy po tayong magbigay ng papuri, pasalamat sa Diyos. May problema man o wala, may pera man o wala, may kasaganaan man o wala, may hirap man o may sagana,
Lahat ng bagay po ay hindi pwede ipaghiwalay ito sa pag-ibig na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus. Tayo lamang po kuminsan ng mga tigas sa ulo, tayo lamang minsan ng mga maraming katanungan, tayo lang minsan mga nagdudulong-dulungan sa ating po mga kalagayan sa buhay. Tandaan po natin, kapag hiwalay kay Kristo, wala po tayo magagawa. Ano mang gawin po natin, wala po tayo matatamong kaligtasan kung ang pairalin po natin sa sarili nating katuwiran at kakayanan at tangka nating humiwalay sa puno ay susunogin lang po tayo at maaari pong magkaroon po tayo ng problem sa hinaharap. Kaya salamat sa Panginoon, yung nagpapatuloy, ipagpatuloy po natin, yung mga nanghihina, humingi tayo ng kalakasan po sa ating Panginoon. Magandang araw at sama-sama po tayo magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon, sa Diyos na buhay na nag-iisang tagapagligtas, nag-iisang Diyos na nagbibigay ng patnubay at kalakasan po sa kanyang mga anak. Salamat po.